And just like that, we're halfway through April. And how has it been for you so far? It's been quite an eventful month, all right? So we have stories again for you in the next hour. Ako po, si Denise Tan. How has it been for you so near naman? Lourdes Vera po ang aking pangalan. Sa seryosong hearing sa Congress kahapon, may nagsabi na hawak nila ang beat. Ngayon sa tindi ng temperatura, hawak ka na ng heat. Pag hindi na kaya ng iwata, meron ka ng anghit. Ang kapalaran ng tulad namin ay napakapait. Bukas, may labanderang magtataka. Ba't basang-basa ang brick? Ito na po ang programang hinihiwa ng init like a scythe. Ito na po ang Afternoon Delight. Grabe naman, ganun ba yun? Pag mainit, may... Pasensya na po. Kasi baka naman hindi kasi nahanginan kaya minsan may moisture. Ano bang dapat ang trick sa ganon? good hygiene. Hindi. Ano? Good hygiene, kung basang-basa ka talaga ng pawis. Anong choice? Wala namang amoy yun. Meron. Pag nakulob. Pag nakulog. Oo, so gawin ninyo, ilagay nyo sa likod ng ref para matuyo agad. Di ba? Yan ang style ng mga, style ng mga bugoy noon eh. Alright. Aga-aga, usapang ano tayo. Okay. Ano, hump day. Hump day Tsaka Wednesday. hot day. It is a very hot day, but again, today is April 15. Nako, ramdam nyo na ba ang init? Sana naman ay hindi. you're able to cool down. Hindi naman. Hindi naman masyadong halatang halata. Oo. Pero isipin mo, may mga kapatid tayo na kahit gaano kainit ay kailangan na lang bumabad sa ilalim ng araw. Alam mo kanina, as I was on my way here, may mga vendors na naglalako sila sa kalye pero may payong na rin. Ganun na kainit. Oo. At props doon sa nagbebenta ng tinapay sa baba. Ano, bakit? Yung talagang tapat na tapat talaga siya sa init. Oo. At mainit din ang bread na binibenta niya. At mainit din ang ating mga balita. Alright, habang mataas ang presyo ng gasolina, umpisa ulit ang tigil pasada. Transport groups are still protesting what they perceive to be the Marcos administration's rather glacial response to the oil crisis. At kasama na nagwewelga, hindi para magwelga rin, pero para magbalita ang ating mobile journalist, Francis Rivera dyan sa Quezon City. Francis, gaano kalawak, gaano karami ang mga sumali sa strike? At balita namin, may pasopas pa raw ang mga sympathizers, ang mga strikers. Magandang hapon, Pops Lord and Denise. Ngayon, dito tayo sa Barangay Tatalon dito sa Quezon City. At kaninang umaga, actually sobrang bilis nga lang ng nangyaring kilos ng kanilang programa. 30 to 40 minutes lamang ang tinagal, no? Nagsalita lamang ang ilang mga representante at ganun din si Camo di kanina. At ayon doon sa panawagan nila, talagang gustong-gusto na nga nila talagang buwagin itong excise tax sa langis, maging yung VAT, no? At ang sabi nga nila, medyo masama ang loob nila dahil nauna pang araw na tanggalan ng excise tax itong LPG at ang kerosene, no? Wherein yung madalas at araw-araw na ginagamit nilang diesel, hindi pa rin natatanggalan ng excise tax at saka VAT, no? Ganun din yung panawagan nila na buwagin itong oil deregulation law. At tama ka dyan, Pops Lord, and Denise, dito sa aking baba, no? Medyo wala tayo sa baba, pero patuloy yung ginagawa nilang pamamahagi. Ayan, ang mga pagkain, no? Ito yung mga tawagin ay piston women. Sila yung mga kamag-anak at mga asawa, ito mga tsuper ng mga jeepney dito, ano? At namamahagi sila kaninang umaga, so pastos ngayon para may rice meal at gulay tayo nakikita doon. So tuloy-tuloy daw yung pamamahagi nila nito hanggang mamayang hapon. Hindi lamang to exclusive para doon sa ating mga kapatid na tsuper, maging daw sa mga commuter, pwedeng-pwede daw kumuha at syempre inaalok din nila ito para doon sa mga sumasakay dito sa may terminal ng jeep. Store, Denise? Francis, sorry. Ano ang opinion nila? May mga nagdi-disagree ba dyan about the idea of service contracting at yung idea ng GPS daw? Oo nga. Yes, Bob Store. Actually, kanina nung nakausap natin si Kamodi, talagang yung emosyon, di ba yung reaction nila sa mga nangyayari over the past days and past week, no?
At isa nga rin daw yan sa mga naririnig natin kanina kay Kamoti na kahit na binigyan sila ng fuel subsidy na 10 pesos discount dun sa ating mga filling gas station dito sa Metro Manila, hindi pa rin daw yung sasapat dahil una, nasa 100 piso pa rin, pumapalo pa rin sa 100 pesos per liter ang crudo. So talagang ito raw, ayun nga sa dun sa word niya, talagang band-aid solution lamang itong mga ayuda at itong binibigay na diskwento. Francis, sorry, balikan ko yung tanong ni Lord, ano. Yung mga drivers dyan, sa mga nakausap mo, willing ba sila dun sa service contracting at ano yung reaction nila na they have to pay 500 pesos a month para dun sa GPS na kakailanganin daw once they are part of the service contracting? Okay. Yes, Denise, actually, yung iba sa mga nakilaro kanina ay medyo hindi pa sila aware dito, no? Pero yung iba natin nakausap, no, lalo na doon sa mga kasama kanina ni Kamot, talaga, sabi nga nila, halos wala nang matira, pagbabayad pa sila ulit para dito. Yun yung ilan sa mga sentimento. Pero yung ilan kasi sa mga driver dito, hindi pa naman aware doon sa GPS, no, sa pagbayaran din nila. Pero yung kasama kanina ng mga tsuper ni Kamodi bago siya umalis sa ating pwesto, yung opinion nila, sentimento na panibagong babayarin na naman, halos wala nang araw silang kinikita sa araw-araw, maging yung kikitain sana nila pupunta pa sa crudo. Sorry, Francis, ito kaka-anunsyo lang ng LTFRB, no? Hindi na raw kinakailangan ng paggamit ng GPS devices bilang requirement para sa service contracting program. Ang isasama raw ay sa permit to operate in the service contracting program, QR code. QR code. May tech requirement pa rin, ano? Upang paigtingin ang pag-monitor ng service rendered ng mga unit na bibiyahe. Paano kaya yun? Mas madali naman siguro na technology, mas madaling gamitin. Kaya lang, pag nag-QR code ka, kailangan pa rin ng Wi-Fi, Kailangan diba? ng data. Kailangan mo ng data o ng Wi-Fi for you to be able to register. Ikaw nasa gitna ka ng paano kaya yung sistema dyan. Gagastos ka pa rin sa data mo. Pero kaya nila mag-post sa Facebook. Ha? Kaya nila mag-post sa At Facebook. saka manood ng mga TikTok, Oo. ng O mga kung ano yung reels. pinapanood ni Bitong lang. Yes, Arles. Francis, go. Yes, Pastor, titignan natin, no, base sa obserbahan natin kung ano pa yung magiging sentimento ng ating mga kapatid na Pero since 3 araw naman itong ginagawa nilang kilos protesta at tigil pasada, actually nga Lord, doon sa nakausap natin si Kamote kanina, hati pala itong piston, no? Yung ilang membro ng piston, bumabiyahe pa rin, pero yung iba tigil pasada. Pero kaya nga highly encouraged si Kamote kanina na tigil pasada muna dahil nga bilang pakikiisa dito sa kilos protesta nila. Alam mo, dati Francis, nung kabataan namin, pag sinabi mong strike, jeepneys, haharangin yung ibang pumapasada, sinasabi makisama kayo, at beyond that, pag ganyan, pagdating ng welcome rotonda, maghanda ka na may maaamoy ka mga tear gas, kasi talagang iba noon, iba sila pumalag talaga noon. At talagang nakikinig talaga yung Yung iba nakikisama talaga. Nakikinig minsan talaga yung gobyerno. Oo. Ngayon, hirit lang, wala namang epekto yan eh. Ganyan mang maliit na mga nagsastrike ang gobyerno. Imbis na kausapin at intindihin kung ano yung pinoprotesta, pinaglalaban ng mga manggagawa. Sinasabi, wala naman yan eh. Di ba? Mas nakakainis kung ikaw yung nagsastrike. Oo. Lalo na ngayon, of course, they are taking time out of their day where they can actually earn money, no? Pero how are they coping up? Yung mga drivers, yung mga nakausap mo rin, Francis, saan sila kumukuha ngayon ng kanilang pang-araw-araw? Doble kayo, Denise. Talagang kung dati, 8 oras, ginagawa daw nilang 12 na oras. Yung minsan nga raw, pahinga na nga lang daw nila dito, kape. At konting chismisan or kwentuhan dito sa may terminal, tapos biyahe ulit hanggang gabi. Kasi ayon doon sa mga nakakausap natin, nung unang strike, may 500 pa sila nakukuha eh. Pero ngayon, halos 200, 300, pahirapan pa raw makakuha kasi una sa gas, wala pa sa diesel, pangalawa doon sa nagiging bayad nila doon sa boundary.
So talagang yung iba yung iba nga talagang tigil pasada muna or talagang huminto na sa pamamasada. Yung ibang araw dito sa miyembro nila umuwi na raw ng probinsya para doon na lamang daw maghanap ng magnegosyo or kung ano man yung business na pwede nilang gawin doon sa Francis. probinsya. Francis, baka may idea ka doon sa strike ng Manibela naman. Tapos mamaya tanungin mo si Kamodi, bakit hindi kayo magsama ng Manibela? Pang ano lang? Joint forces. Joint forces lang. Sabay, kindat. Yes, actually ang Manibela kanina rin ay nagtagawa. Sila talaga ay tigil pasada. Ito yung isa sa mga transport group na talagang tigil pasada. Ito kasing piston, kalahati tigil pasada. Yung kalahati, pumapasada pa rin. Pero sila ay nandoon sa may QC, or I think sa may Commonwealth ata sila nagtagawa ng strike nila or ng kilos protesto programa. Actually, yun nga rin pinagtataka ko rin, Pop Store, umiikot si Kamodi sa iba't ibang lugar dito na mayroong mga grupo ng piston, pero parang hindi ko pa siya nakita na sumama or nagsanib ito dalawang transport group na Manibela at piston sa isang programa. So hintayin natin yan. Malay natin baka sa Friday or sa mga susunod na araw o 3 araw naman itong sinasagawa nilang kilos protesta. Sabi mo, Francis, Sir, hanggang kayo ba naman walang unity hanggang dito? Wala din bang GC? Gawa na kayo ng GC. Oo, mahirap Viber na lang daw. Hindi, may mga mas malalim pinanggagalingan. Oo. Oh, pero subukan mo lang, Francis, kunyari, nagtataka ka lamang. Di ba? O kasi tuusin mo, before the Bolshevik Revolution sa Russia, yung mga railway workers ang isa sa mga pinakaunang nagpakita talaga ng strike. Oo, yung sektor ng labor na yan. Kaya, Francis Rivera, mabuhay ang uring manggagawa. Sa iyong update, thank you. Francis Rivera reporting to us live from Tataloan, Quezon City. Okay, meanwhile, the government continues to distribute assistance to PUV drivers. Mobile journalist Ivan Tarinque is also somewhere in QC. Ivan, okay, ito ba yung pa-5,000 ng DSWD o iba pa to? Popsir Denise, tama kayo dyan. No? Ito yung 5,000 pesos na cash aid ng DSWD na ito naman, this time yung mga jeepney drivers, mga PUJ drivers na hindi nakakuha last time, nung unang wave nga nung pamimigay ng cash assistance. No, karamihan kasi kanina nung mga nakausap natin dito, almost 80%, 90% ng mga PUJ na nandito ngayon yung mga wala sa listahan nung unang wave nga nung pagbibigay ng ayuda. Yung natitirang percent naman yung mga unclaimed o yung mga hindi nakapunta na mga PUV drivers nung araw ng kanilang schedule. Pero may kita nyo sa likuran ko ngayon, ikot ko kayo konti, pakita lang natin yung current situation dito sa loob. May kita natin, Popsir Denise, talagang mahaba pa rin yung pila ng mga PUJ drivers natin dito. Ito pa lang yung siya may validation area. So pagdating nila ng validation area, may isa pa silang step papasok doon sa may building kung saan naman doon na iaabot yung 5,000 pesos na cash aid. Pero may kita natin, Popsir Denise, actually hanggang labas yung pila na yan. Ito may kita natin, itong mga nakapilang to, sila pa rin yung mga PUJ na nag-aabang na makapasok dito sa may validation area. So medyo mahaba-haba na rin yung mga pinila ng ating mga PUJ drivers dito. Pero kanina, Popsir Denise, may ilan tayong mga PUJ drivers na unsuccessful at hindi nga nakakuha nung kanilang 5,000 pesos na cash aid dahil nga unang-una mali yung kanilang spelling, mali yung spelling ng kanilang pangalan doon sa listahan at o kaya naman talagang mali rin yung birthday na nakalagay doon sa listahan ng DSWD. Kaya nangyari kaninang umaga, yung mga maagang pumila talagang disappointed at wala talagang nagawa kung di umuwi. Pero pagdating naman ng bandang tanghali, Popsir Denise, nagbigay na ng Certificate of Oneness. Yan yung hinahanap actually kanina nung ilang mga jeepney drivers dito na bakit before noong mga nauna namimigay ng Certificate of Oneness para nga doon sa correction ng maling spelling na pangalan. Pero pagdating ngayon ng tanghali, saka sila nagbigay. Kaya naman yung mga kapatid natin na nakapila doon sa may desk ng DSWD, nakakuha na sila ng Certificate of Oneness at nakapila na sila ngayon dito sa validation area para nga ma-validate yung kanilang details at makapasok na sila doon sa building kung saan ibibigay na
yung kanilang Grabe. 5,000 pesos na Wrong cash aid. spelling, Oo wrong. nga Ano eh. yan? Entrance exam? Sorry, Ivan. Extra step pa kasi ang certificate na yan eh. Saan ba nanggagaling yung information ng DSWD kung bakit as simple as the name and the birthday ay mali? Tama ka dyan, Denise. Okay, listahan. Ayon sa nakausap natin dito, galing daw sa LTFRB yung mga listahan ng mga jeepney drivers. No? Ipapasa ng LTFRB sa LGU at yung LGU naman yung magpo-forward sa DSWD. So ang daming steps bago umabot sa DSWD para ma-fulfill yung buong listahan. Kaya naman actually kaninang umaga may mga nakausap tayo, isang kooperatiba, no, co-op ng mga PUV drivers, talagang karamihan sa kanila wala pa rin yung mga pangalan, no. So ang mangyayari, Paps Denise, ayon doon sa nakausap nating representative from DSWD, ang mangyayari yung mga hindi nakakuha kaninang umaga, chances are babalik sila sa Friday kung saan nga sana lumabas na yung kanilang mga pangalan doon sa bagong listahan, Paps Denise. Isang buong araw na naman ang nawala, na biniyahe na dapat, ano? Pero, Evan, okay, so, maliban sa mali-maling spelling, hindi nagtutugmang birthday, ano yung certificate ka mo? Certificate of Oneness. Tama ba, Ivan? Tama ka dyan, Paps Denise. Yung certificate of oneness, parang napuprove lang Oo. na itong taong to is the same person nung nandun sa listahan, Paps. Alam mo, sa bagay, Pilipinas pala to. Kailangan mo ng ID para makakuha ng Ng isa ID, pang ID. oo. Diba? Lagi may pagdududa kung ikaw ay ikaw ba at hindi kasi Batman. Ganyan tayo. Yung bureaucracia natin, ganyan, Ivan. Pero, kailan ang susunod? Okay, yung sa Friday, ito ba yung continuation pa rin o parang ito yung special payout date na lang? Actually, ngayong araw, no, ito yung special payout date Ayun. ng mga PUVs at PUJ na hindi nakakuha nung naunang wave nga nung nitong cash aid. No. Bukas, ang nakaschedule naman bukas ay yung mga TNBS drivers na hindi nakakuha. No. So, tuloy-tuloy, I believe hanggang Friday, yung pamimigay ng ayuda dito sa sa Quezon City Memorial Circle. So, ang bonus lang dito, Paps Denise, kung before, alphabetical yung pamimigay ng cash aid. Oo. Ngayon, kahit hindi na daw kailangan sundin itong alphabetical order na to, basta nasa listahan yung pangalan, may abot naman daw yung cash aid ngayong araw. Paps Denise. Alphabetical sa mga ano lang yun, sinuunang universidad na wala pang computer. May tatanong ka. Hindi, Ivan, balikan ko lang yung kanina pa rin, yung problema nung listahan. Oo. Kasi halimbawa, special payout ngayon to kasi hindi sila nabigyan ng una, tama? Ay, okay. Yung mga reasons ba kaya ngayon naman hindi sila nabigyan ay dahil continuation pa rin ng dating problema. Oo. Tsaka Yung sorry, gusto ko tanong. hindi, gusto ko lang din idagdag, Ivan, na is there actually a way for them to check first na tama ba yung information para hindi nasasayang yung araw nila Bago pumunta. bago pumunta? Actually, Paps Denise, no, merong list na yung nilalabas online. No, nandun yung mga pangalan ng mga beneficiaries na makakatanggap. No? Pero yung iba kasi, yung naririnig lang nila na merong payout ngayong araw, kaya naman nagbabasakali na lang sila na pumunta dito. Pero unfortunately nga, pagdating nila dito, mali yung spelling ng mga pangalan nila, o kaya naman before, kasi actually, Paps Denise, karamihan kasi nung nandito, yung mga nakapagpalista na before. No? So, alam na nila na babalik sila for another payout dahil nga hindi sila nakakuha. Ang nangyayari lang, pagdating nila dito, mali naman yung spelling na na-input doon sa listahan o kaya mali yung middle name or may something mali. Kahit a single letter nga lang nga daw. Lumagpas lang ng isang letter yung pangalan mo, mali na kagad. Kaya naman yung ilan, kanina, talagang disappointed nung umaga. Pero pagdating ng hapon, nakikita natin yung ilang mga PUV drivers meron ng mga hawak yung certificate of oneness para kahit paano mabigyan sila nga nitong cash aid ngayong araw, Paps Denise. Kung yung pangalan mo ay Gerald Vergapasin, no? O kaya Fortunato Balatbat. Kung isang letra lang naman na, ilan lang ba Fortunato Balatbat tao sa mundo? Siguro yung spirit ng mas sundan sana yon, hindi naman to spelling bee na masyado ka magiging anal or super strict about spelling as if naman malulugi ng milyon-milyon ng gobyerno dahil sa nakakuha ka ng 5,000 piso, di ba? So yung overarching na diwa sana nung pamimigay sana, yung mas manaig rather than
itong red bureaucratic strictness na ganito. Ay nako. Ivan, gaano kainit dyan ngayon, Ivan? Actually, Popstar, ngayon medyo mainit. Actually, nagpapawisan lang ako ngayon. Pero Punta ka in rito. fairness naman, medyo mahangin naman. Ito makikita natin yung hangin naman ng puno. Kahit pa paano, mapuno naman dito sa loob ng circle. Kaya makikita natin, gumagalaw-galaw naman yung hangin. So kahit pa paano, nababawasan yung tirik ng araw. Pero medyo mahapdi kasi yung tirik ng araw pag talagang natamaan ka kahit pa konti. Pero yung mga PUV drivers nga natin, hanggang ngayon, nakapila pa rin kahit na talagang mahapdi sa araw yung sa kanilang balat, yung pagtirik nga ng araw. Pero so far, yan ang kanilang target ngayon, makakuha ng 5 piso cash aid para nga hindi masayang yung pagpunta nila ngayong araw dito. Ivan, alam mo, dati mas malamig dyan Binawasan lang yung mga puno kasi. Mas malamig dapat Wala na dyan. tuloy yung mga Pero shade ito tip, masyado. alam mo sa malamig, sa Museo ni Quezon. Mamaya doon po pwesto si Ivan. Nakatapat si Ivan Dire-diretso ka lang, tatama ka doon. May aircon. Sige, diyan ka muna pumunta. But for your report, thank you very much. Again, that was our mobile journalist, Ivan Tering. Ingat, Ivan. Okay, at this point, we have more stories related to the global oil crisis. The Land Transportation Franchising and Regulatory Board rolled out today the initial phase of its service contracting program. The initiative is supported by a new online portal to streamline applications for PUV drivers and operators. Applicants can register through a one-page online form where they must submit vehicle details, select routes, and agree to certain conditions. These include daily operations of at least 100 kilometers and a 20% fare discount for passengers. The program is expected to benefit about 50,000 PUV units, 1,000 operators, and 15 million commuters across over 800 routes. Power consumers across Luzon, Visayas, and Mindanao are set to see higher electricity bills this month due to increased transmission charges. The National Grid Corporation of the Philippines raised its overall transmission rate by 4.26%. Meanwhile, the NGCP says no grid alert levels are expected to be raised during the dry season, at least for now. And overseas, U.S. President Donald Trump said peace talks with Iran could resume this week. The possible restart comes after earlier talks with Tehran failed to produce a breakthrough. Officials said discussions may again be hosted in Pakistan. At the same time, Israel and Lebanon agreed to launch rare direct negotiations following a high-level meeting in Washington. Alright, time out muna. Dahil marami pa kaming kwento sa inyo sa pagbabalik po ng Afternoon and the Light. This is AP News Minute. Lebanon and Israel are holding their first direct talks in decades amid Israel's ongoing conflict with Hezbollah in southern Lebanon. Meanwhile, the U.S. military claimed that it had successfully begun to enforce a blockade of Iranian ports. The International Monetary Fund downgraded its global growth forecast to 3.1% in 2026, down from last year's 3.4% expansion. The IMF blamed the war in Iran and also marked up its expectation for global inflation to 4.4% from 4.1% in 2025. The Duke and Duchess of Sussex, Prince Harry and wife Meghan, arrived in Melbourne for their first visit since 2018. The 4-day Australian visit comes after the couple announced in 2020 that they plan to step back as senior royals. And the rapper Offset says he was ambushed and shot outside a Florida casino last week near Miami. The FBI says it's still searching for the suspects. Offset returned to performing over the weekend in Arkansas. Ito pa rin po ang Afternoon Delight sa One News. Ako po si Lord De Vera. At ako naman po si Denise Tan. Magandang hapon pong muli. We're on to more news. The Energy Department announced further fuel cost reductions for motorists. And mobile journalist Alexis Ebue has the details. Alexis, okay, gaano kalaking good news ba ang anunsyo nitong DOE? Alexis? Magandang hapon, Pops Lord and Denise. No? Kanina nga ay nagkaroon ng virtual press conference ang Department of Energy o ang DOE. At meron tong magandang balita sa atin dahil nakarating na raw sa bansa ang first and second cargo ng delivery diesel dito sa bansa at inaasahan din ang third cargo na darating sa
katapusan itong buwan na 'to, ngayong Abril. At para naman sa fourth cargo ay, inaasahan ito'y made-deploy sa Davao sa may Southern Philippines para daw ma-spread out yung diesel dito sa Pilipinas. Gayun din ang, nabanggit din nila na ang galing daw sa Oman at saka sa Southeast Asia itong mga delivery ng cargo na 'to. Para naman daw sa LPG ay, meron tayong inaasahang paparating na, 22,000 metric tons na LPG mula sa, iba't ibang bansa at meron din tayo ngayon, sabi din nila kanina na, ito ay paparating, sa sunod na buwan, sa buwan ng Mayo, third week to fourth week. Para naman daw sa, fuel subsidy program nitong DOE ay para halos, papatak na sa 30 pesos yung, mababawas para sa ating mga tsoper 'no, dahil, sa rollback nga na 20 pesos na, rollback sa diesel at meron din tayong 10 pesos na discount para sa mga tsoper. Ang gagawin lang daw nila ay hindi na nila kailangan magdala ng, verification o ID, dokumento. Ang kailangan lang daw nila ay may plaka sila na rehistrado mismo sa LTFRB. Gayun din, ayon din sa DOE na hindi daw, babala o hindi natin ikatakot ang power interruption sa bansa. Dahil, ang 97% ay hindi naman daw nanggagaling sa diesel. Only 3% at, ang 3% na 'to ay yun yung galing pa sa mga isla. At, yun nga rin yung isa sa mga binabantayan nila, ang mga isla sa bansa dahil para daw makabawas sa kanilang mga gastusin. Oo, kasi meron tayong geothermal energy source naman no? At yung mga natural gases. Pero Alexis, okay, so kung may parating na ng mga additional na mga barrels, so huli kong pagkakaalam, we're good for 64 days at least. So plus ito pang parating, gaano na karami or up to how many days ang ma-stretch ang madadagdag sa ating reserve na araw? Hindi nabanggit ng DOE ang exact na days or kung gaano katagal, pero ang sabi nila ay sufficient daw ito para sa ating mga transportation. Well, the last time we heard, Lord, di ba yung 1 million barrels is good for approximately 5 days daw. Oo, so... Kasi iba-ibang pinanggagalingan niya. So parang 64 yata pagkakaalam ko na malaking stretch from 50 plus days. It was 50, I believe it was diba? 51. Tapos nagkaroon ng additional shipment. So yesterday, it was around 64 point something, 64 point, or 65 na halos. Magandang days. balita. Ito kasi maganda yung, okay, may supply, huwag mag-alala. Ang tanong, kung magkano naman yung ibabayad ng consumer para sa supply na yun. May tanong ka pa ba kay Alexis? Alexis, may sinabi ba si Secretary about increasing the supply naman? I mean, we've always talked about the limitations of yung, ano matawag doon? Yung mga pagtataguan nung oil mismo. Hideout? Depot? Depots. Meron bang plano or are we looking at maybe adding those? Kasi 'di ba hindi naman tayo pwedeng sa major nakalimitahan lang. Oo, kasi saan ba? 'Di ba meron sa Subic, meron sa Ilocos, alam ko meron. Was that ever mentioned, Alexis? Denise, kanina ay hindi nabanggit ng DOE yan dahil nag-focus sila sa dito sa pagtaas ay dito sa mga jeep chopper dito sa fuel subsidy program nila, ganoon din sa mga paparating na mga cargo diesel sa ating bansa. Okay. Salamatan natin ang ating mojo, si Alexis Eber. Thank you, Alexis. Meantime, the Agriculture Department assures stable rice supply despite global tensions, but it warns that high fuel costs, fertilizer prices, and the El Nino may affect production next season. Mobile journalist Arles de los Santos has this report. The country's primary agricultural commodities supply remains stable amid the continuous tension in the Middle East, as confirmed by the Agriculture Department. According to DA spokesperson Arnel de Mesa, one factor is the ongoing harvest season for rice, corn, and vegetables, and the importation of 1.1 million metric tons of rice in the first quarter of 2026. However, the department warned that the next planting season
may face additional pressure with 3 shocks expected. One is the higher fuel cost. Another is the rising price of fertilizer, which had already increased even before the war. And third is the impact of El Nino. And if the oil prices continue to skyrocket, DA is seeing a 20% of decrease in palay production. Una, land preparation, gagamit yan ng maraming makinarya. Pagkatapos nun, crop establishment, gagamit pa rin yan ng maraming makinarya. Kung patuloy na mataas ang presyo ng petrolyo, ng fuel products, siyempre tataas yung gastusin ng ating mga magsasaka. And the problem extend not just to the farmers, but more so to our fisher folks. Yung isa pang malaking shock, yung sektor naman ng pangisdaan, hindi naman sila pwedeng magsagwan lang. Kapag mataas ang petrolyo, nakita naman natin, kung hindi sila magbawas ng oras ng paglalayag, talagang pagminsan namamahinga, naglilipat ng ibang trabaho for the meantime. So, To aid struggling farmers and fisher folks, the DA is allocating 150 million pesos in fuel subsidies from its 2025 budget and 10 billion pesos from the presidential assistance that will provide cash grants, additional farm inputs, and a moratorium on loan repayments. Meanwhile, the Employers Confederation of the Philippines is concerned about the status of micro and small businesses in the country that account for 65% of employment in the Philippines. Some have reportedly shut down as they carry the burden of the rising operational costs such as electricity and fuel. Marami na kaming narinig kasi hindi organized yung micro eh. Yung mga micro can hardly survive. So any increase ng pressure yan, talaga marami magsasara. They support PBBM's call to suspend excise tax on fuel but believe that the government should step in during emergencies to prevent excessive price increases. Though Ortiz Luis Jr. demurs the idea of a full return to regulated oil industry in the Philippines. Kapatid Arles de los Santos, we are One News. Meanwhile, the House of Representatives is set to take up the Kalinga Bill, which seeks to provide direct assistance to farmers as well as the transport sector. And for the details, we have our mobile journalist, Amy Atienza. Go ahead, Amy. Yes, good afternoon, Lord Denise. Dito nga sa Kamara ay nagpasa nga ng bill itong si House Speaker Bogie D, maging si Majority Leader Sandro Marcos na tinatawag nga nating Kalinga Bill. Dito may bibigyan nila ng targeted aid, yung transport sector, workers, maging mga farmers para nga doon sa nangyayaring krisis din sa langis. Isa nga sa mga nakikita nila ay ma-ensure nga na merong cash assistance na may bibigay dito sa mga apektadong sektor. Bukod pa dyan ay yung fuel subsidies din at yung pagsisigurado na may sapat na energy supply para nga sa mga transport, para nga sa mga Pilipino. So bukod pa dyan, nagkakaroon din ngayon sa Kamara ng ikatlong araw ng pagdinig ng House Joint Committee on Legislative Energy Action and Development at dito nga ay napag-usapan na una nang nasabi din ni Department of Finance Undersecretary Carlo Adriano na ang kinoconsider daw nila kung bakit nga ang suspension ng excise tax ay nakafocus lamang muna sa LPG at kerosene ay dahil na din sa kumukonsumo nito, which are the lower income households. So nakikita din daw kasi nila na kaya hindi pa talaga agad sinususpend yung excise tax pagdating naman sa diesel at gasoline ay mas makikinabang daw kasi itong mga nasa higher income classes. So yan yung nakikita, pero ang nasabi din ang ilang mga mambabatas dito ay dapat daw hindi na iniisip yung ganyang mga sitwasyon dahil kahit naman daw isuspend itong excise tax din sa diesel at sa gasolina, lahat naman daw talaga ay makikinabang, lalong-lalo na ang transport sector. Kanina nga rin ay giniit na rin ni Batangas Representative Leandro Leviste na nais niya rin maglabas ng panukala at mag-file ng panukala para nga bawasan na rin yung value-added tax kung saan from 12% ay magiging 10% na lang yung VAT para nga sa mga produktong petrolyo. Lord Denise? Alright. Hawak mo ang beat sa House of Representatives. Salamat sa ating mobile journalist, Amy Atienza. Right now, we also give you a quick look at stories from our media partners. On the Philippine Star, the House Justice Committee summons former Senator Sonny Trillanes to submit documents in the Duterte impeachment probe.
Self-proclaimed bagman of the Duterte's Ramil Madriaga alleged that former President Digong has once ordered surveillance and sabotage moves against Trillanes. The House panel also seeks financial records to validate claims of corruption and systemic misconduct against the VP. Meanwhile, on Business World, the International Monetary Fund, or IMF, cuts Philippine 2026 growth forecast to 4.1%, citing economic performance falling behind government targets. IMF expects inflation to average 4.3% in 2026 and the current account deficit to widen to negative 4.4% of GDP. Middle East conflict and domestic issues are major contributors to the downward revision. For more details of these stories, you can visit the social media pages of the Philippine Star and Business World. Do check out as well the social media platforms of One News PH for the very latest news. And in case you missed it, it was bombshell after bombshell at Tuesday's House Justice Committee hearing on the impeachment case against the Vice President. On the spotlight was a man now in jail over kidnapping charges and who claims to have handled some dirty jobs for the Duterte family. This is a story according to Ramil Madriaga. On the same day, I posted the screenshot of our video conference on my Facebook account with the caption just telling her I cannot vote intelligently without her name on the ballot. Neither can go out and vote wisely unless the name Inday Sara Duterte Carpio appears as a candidate in the 2022 presidential race. 47. Would you like to say something about why you are crying on this part of the affidavit? Hindi naman, malungkot lang po. Malungkot. Okay, please proceed. Self-proclaimed bagman Ramil Madriaga became emotional as he read part of his testimony against his supposed former boss, Vice President Sara Duterte. The VP has since denied knowing him, but Madriaga was still summoned by the House Justice Committee for cash deliveries, allegedly on behalf of Duterte. Sara is facing impeachment complaints over accusations of funds misuse, a kill plot against President Marcos and his family, and other high crimes. Sa kanya pong complaint affidavit laban sa inyo in the perjury case na hindi niya po kayo kilala. Hindi po totoo yun, Madam Chair. Marami pong makakapagpapatunay na mga opisyal sa gobyerno at mga kasama namin sa isip na mayroon kaming mga naging pagpupulong. Lalo na nung eleksyon, na halos kasama ko siya 24 hours. Kilala po niya ako at kilala ko rin po siya. Madriaga claimed to have been introduced first to the VP's father, former President Rodrigo Duterte, by the late National Security Advisor and Congressman Roy Logoles. When Digong became president, he became part of the NSC. Madriaga said he later became a direct employee of Mr. Duterte, earning 100 to 150,000 pesos a month. In 2018, Ramil went on. He crossed paths with Sara, who at the time was eyeing re-election as mayor of Davao City. During this meeting, PRRD introduced me to Sara and told me, Ram, ikaw na bahala kay Inday. She gave me strict instructions that all conversations should be done as much as possible by call and minimize text messages. Madriaga added the VP was a favored child. PRRD wanted VP Sara in politics instead of Paulo Duterte Pulong and Sebastian Duterte Baste, who he characterized as baliw and bading, respectively. Madriaga claimed he was even offered 25 million pesos by Digong to buy a motorcycle that Sara can use, then ordered to form a group that would support Sara's candidacy for president in the 2022 elections. Madriaga showed so-called proof of the group's travels across the country, including virtual meetings with Digong's eldest daughter. In one photograph, the now VP had a painting in her background, which Madriaga said he personally gifted Mr. Duterte. Then this video. Ito po yung pagdating ni VP Sara sa Matnog. Nandun po ako sa loob ng sasakyan ko sa Land Cruiser. Tapos hinahanap niya po ako dahil wala po ako eh. Sino po yung Sir Ram na tinatawag niya? Ako po, Your Honor. Ako po, Madam Chair. Ayo po. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness.
But the plan to make Sara president did not come to pass. Now President Bongbong Marcos and his sister Senator Amy were able to convince Duterte to run for VP instead. When Sara won, Madriaga said he was even invited to attend her inauguration in Davao City. Then Madriaga formed the Vice Presidential Security and Protection Group, or VP-SPG. He recommended Colonel Dennis Nolasco and Colonel Raymond Dante La Chica, his alleged companions, when delivering huge sums of cash from the vice president. Among the drop-off points, he said, were San Pablo, a so-called night strip, or the Nomu Basho at the office of the Ombudsman. Madriagas continued. He was invited to the DepEd Central Office where he found La Chica and DepEd Special Disbursing Officer Gina Acosta with 4 duffel bags, each containing 30 to 35 million pesos. Madriaga said he was asked to get a share from it. He took 1 million pesos, but where did the rest supposedly go? Previously and upon direct instructions of PRD, Sara, I've also delivered money to Ombudsman Samuel Martires Rotoni Ryan, which I usually place inside an open trunk of a designated car. A few years later, I read from several media reports that 125 million OBP confidential funds in 2022 were reportedly utilized in just 11 days. This is wrong because I personally disposed the money in less than 24 hours. Kapatid Amy Atienza, we are One News. Vice President Sara Duterte has issued a statement denying Ramil Madriaga's claims that she needed assistance to complete law school. Duterte said she finished her studies through her own efforts and did not request special favors from professors. She also denied any complaints regarding misconduct or violence during her time in law school. The Vice President also once again slammed the House Justice Committee, saying its impeachment proceedings against her are marred by allegations of abuse and corruption. For his part, panel member Bicol Saro Party List Representative Terry Redon said it would be better for the Vice President's counter-arguments to be aired directly before them rather than through press statements or press conferences by her lawyers. All right, this is still Afternoon Delight on One News. We just need to pause for another break. And guess what? We'll be right back. April 15th, 1912. Just hours after hitting an iceberg, the Titanic sinks off the coast of Newfoundland. About 1,500 people on board the British luxury liner perish in the waters of the icy North Atlantic. 1865, President Abraham Lincoln dies in Washington, hours after John Wilkes Booth shoots and mortally wounds him at Ford's Theater. Vice President Andrew Johnson succeeds Lincoln in the White House. 1947. Did you see Jackie Robinson hit that ball? It went zoom across the left field wall. Yeah, boy. Jackie Robinson becomes the first African-American player in Major League Baseball. His debut with the Brooklyn Dodgers shatters baseball's decades-old racial barrier. 1986. The United States launches an air raid against Libya in response to the bombing of a disco in what's then West Berlin, Germany. Libya says 37 people, mostly civilians, are killed in the raid. 1998. Pol Pot, leader of Cambodia's Khmer Rouge, dies of natural causes along the border with Thailand at age 73. He evades prosecution for the deaths of 2 million Cambodians under his brutal regime during the 1970s. And 2001. In New York, punk rocker Joey Ramone, lead singer of the Ramones, dies of lymphoma at age 49. Today in history, April 15th. Sandy Kozel, The Associated Press. A stronger push for the responsible use of collaboration and AI was tackled here at De La Salle University, Dasmariñas, encouraging young researchers to think kamuna. Brain rot, digital consumption, and AI literacy. Just some of the realities shaping how information is consumed today.
And at the 6th DLSUD Senior High School Research Conference, experts and journalists called for two things: to slow down and think critically. I think a simple but basic rule that parati kang dapat maging maingat. Huwag basta-bastang tatanggap na itong balitang ito ay totoo. Bigyan nyo yung sarili nyo ng konting panahon para mapag-aralan at pag-isipan kung totoo o hindi yung nabasa natin. Mag-think ka muna. That is the best and simple rule in dealing with the information landscape today. In the fast-moving digital space, it was emphasized that being informed is no longer enough. One has to be discerning, a mindset that should go beyond the newsroom and into everyday learning. Dapat siguro yung journalism tinuturo sa lahat. Mahalaga na lahat tayo merong lente ng journalism. No? Kasi sa panahon ngayon, hindi mo alam kung anong tama, hindi mo alam kung ano yung totoo. And I think if you start teaching journalism as a value, not just as a profession or as a career, I think it will serve all of us to protect ourselves. It gives us information literacy, and it allows all of us not just to be better consumers of information, but more responsible distributors also of information. At the end of the session, One News anchor Regina Lay shared, in the age of AI, the real challenge for student researchers is no longer access to information, but the ability to filter and think deeper. You have more agency than you realize. You're not passive recipients of a future that is being decided out of Silicon Valley. You are researchers, you are thinkers, you are the generation that gets to decide what AI is actually for, whether it serves and advances the SDGs or undermines them, whether it closes the gap between the powerful and the powerless, or it worsens them. A reminder for students to not just be consumers of modern media, but active participants in shaping how it is used. For me, the most key takeaway is the last talk by Miss Regina, wherein she said that artificial intelligence itself is not villainous, but it's not hero itself at all. As a student campus journalist and as well as a student researcher, for me, artificial intelligence is a very controversial topic. But due to this plenary talk, I have understand its ethical use and how I can use it in my everyday life without misusing it. As AI continues to shape the digital landscape, the most important skill may be the simplest: pause, think, and be responsible with what you know and what you share. Kapatid Mobile journalist Daniel Dayaw, we are One News. Basta wag yung gagamitin yung AI na pinoportray nyo sarili nyo na si Jesus Christ at sasabihin nyo, doktor kayo. Doktor daw siya, na may glowing hands. May glowing hands. Pero hindi totoo yun. Kasi laki ng hands eh. You're still watching After the Delight on One News. Thank you for staying with us. And our delight of the day, napasok pa rin sa ating theme of the week na itlog, ay itlog na maalat with kamatis at rice. Pero dahil may saging dyan, the reason kung bakit may saging dyan is because today, April 15, is Philippine Banana Day. Banana. Alright. Kung Banana. kulang kayo sa potassium, tumira kayo ng banana. Tama ba? Ano bang, di ba kasi, ano yung mga nakikita ko? Senyorita yung maliit. Tapos ano ba tawag dito? Ito ba yung Lakatan o latundan ba yan? Pero meron akong hindi kinakain na banana. Yung, Ano? Yung green na malaki. Kasi mapakla pa yun eh. Hindi. Yung hinog na klase, I forgot. Cavendish. Okay. Hindi mo masyadong type yun. Kasi parang iba na siya eh. Ako nabibitin ako sa sweetness talaga nun. Gusto mo na mas matamis pa? Yung saging? Oo. Lagyan mo asukal. Tsaka pinya. Pwede rin. Pwede. In Combo that ko case, na. Oo. Pwede yan. Pwede rin kasi fruits lang di ba? Pinya. Hindi ka almond. Gusto mo, lagyan mo na lang raisins din eh. Sagarin mo na. Pangit naman. Sige na, ito na pag-usapan na lang natin ng mga stories on social media. First one is on One News. Deadline for filing income tax returns extended to May 15. And many are wondering though, kailan kaya magkakaroon naman ng tax break? Ako, naniniwala ako doon sa pinaglalaban ng isang tax expert. Buwagin na ang BIR.
Oo. Kasi nga Kumbaga may naman, restructuring na mangyayari. oo. Medyo mabigat na rin naman, no? Siyempre, yung Middle East crisis, nag-start kailan ba nag-start? Feb? Oh, ang daming problema. Tapos maghahabol ka ng annual mo, tapos maghahabol ka ng percentage tax mo pa. Naalala ko noon yung mga pag ganitong mga panahon na yung labyrinthine process involving the simple filing of ITRs. Naalala mo yun? Gusto niya sa totoo lang hindi talaga siya ganun, hindi siya formally employed. Oo. Pero kahit pa paano, bilang duty niya sa, sa lipunan, magpa-file siya. Dahil kakaiba yung, yung sistema niya, o yung kanyang income source. Oo. Medyo hindi yung the usual. Paikot-ikot daw siya. Oo. Tapos parang Kafka, parang short story ni Franz Kafka. Yung ending, ang ending niya ay kung saan siya nagsimula. Napaka-circular, Pero may napala naman ba? surreal. Nakapag-file naman ba? Tinuro siya dito sa gantong Nagpasahan. Ang ending doon siya sa pinagsimula niya. Ayun. Pero binabati po natin mga taga-BIR. Ang opinion po ng expert na yon ay hindi po. We do Hindi not namin share that opinion yun. Oo. Opo. Kami naman po ay nag-file ng tax sa tamang oras. Okay, at nagbabayad ng tax. At hindi, mas malaki pa rin po yung kinikita ng mga artista doon sa ABS. Okay. Okay, still on One News, terrorist. Ako, seryosong usapan to. Terrorists grooming kids through Roblox according to the PNP. Hindi ko pa nababasa yung item na yan. Pero talaga, yung mga terorista pa talaga pinangangambahan nila, hindi yung mga pedophile. Hindi kasi meron daw violence na parang most of the groomers daw are really targeting kids and they're parang sinasabi they're from abroad daw and they're extremists na they're pushing these kids to commit violence. And madami yung parang nag-fall under dun sa yung parang blind following na sinusunod lahat. If you're living under a system that constantly oppresses your race, your family, your demographic, hindi na kailangan pa ng Roblox para magkaroon ng rebellion ang sektor na ganyan. Ito, sabi dito, on January 13, the ACG rescued a group of high school students who were scheduled to carry out an attack on February 16 during their school's Foundation Week. Ito yung mga, hindi ito yung tinutukoy ko na sektor. Pero kasi kung ito mga ganito parang, paano ko ba ito term yan? Hindi rebellion laban sa kanilang status or sa kanilang condition na may oppressive element. Pero ito yung mga may brainwashing involved. So again, at bantayan. At harness yung adolescent rage para i-carry out yung mga ganyan. At marami. Kung titignan mo yung mga ng mga cults at mga prone, there's always someone na blindside or brainwash. And that's why also it's always important not just to, I'm not gonna say monitor, no? Hindi naman kasi sustainable yun na talagang nakabantay ka all day. Pero communicate with your kids and know kung ano ba nangyayari in their daily lives and be open para makapag-open din sila. Pero grabe, iniisip ko ngayon kung ano yung mga games nung kabataan ko. Meron ba? May gantong elemento I think it was much more balanced kasi we would go out and play also. Naalala ko noon yung kung bakit binanoon yung Voltes 5. Ay, hindi ko maalala. Kasi parang metaphor siya against martial law. Or yung parang, or Star Wars then for that matter. Parang going against the empire. Sige. And that'll do it for us sa midweek, the middle of the month, April 15, the Ides of April. Pinilit, Thank you for watching Afternoon Delight. Siya po si Denise Tan. Join us again tomorrow at 2 p.m. Siya naman po si Lourdes Vera, kapatid. We're One News, all sides, all the time. Have a delightful afternoon.